bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, may glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang Value Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Research. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na Tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong gabing ito ng Miyerkules sa ating pong headlines. Halaga ng ating piso nakabawi sa forex trading sa palitang 61 pesos and 30 centavos sa bawat dolyar. Unemployment rate sa Pilipinas bumaba. Jobless Pinoys nabawasan ng bilang noong Marso ayon sa PSA. 1.4 na milyong pamilya idineklarang graduate na, kaya't inalis na ng DSWD sa listahan ng 4Ps. Online media network founder Franco Mabanta at 4 na iba pa kakasuhan ng robbery by extortion ng NBI. Mga banat naman kontra pagpaputok ng Tomahawk missile sa balikatan exercises sinalag ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Kampanya kontra vape o e-cigarettes products muling binuhay, iginiit ng DOH na dapat itong ipagbawal. Presidential area sa Lower Bicutan Taguig nasunog, 3 katao patay. Sunog sa Navota Sanitary Landfill, 80% ng naapula ayon sa MMDA. Sa adibong TNT Global New Citizenship Test, requirement na sa mga migrants sa New Zealand simula 2027. Sa TNT Sports, NU na ipanalo ang Game 1 sa UAAP Season 88 Men's Volleyball Finals kontra FEU. Showbiz Coronation Ball ng The Miss Philippines inanunsyo na. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisses Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, nakabawi po ang ating piso kontra US dollar. Hindi matapos mong magsara ang palitan sa 61 pesos and 30 centavos mula sa palitan kahapon na 61 pesos and 55 centavos. Nagbukas po ang forex trading sa palitan na 61 pesos and 35 centavos. Humina sa kalagitnaan po ng kalakalan sa 61 pesos and 46 centavos. Bago naka-recover sa palitan na 61 pesos and 30 hanggang sa magsara sa 61 pesos and 30 centavos. Samantala, bahagya naman na bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong nakalipas na buwan ng Marso ngayong taong 2026. Batay sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, naitala sa 5% ang unemployment rate na katumbas ng 2.58 million na Pilipino. Mas mababa
mababa ito kumpara sa 5.1% noong Pebrero, bagamat mas mataas kumpara sa 3.9% unemployment rate sa kaparehong buwan noong 2025. Umakyat naman sa 95% ang employment rate sa bansa. Ibig sabihin ay mahigit sa 49 milyon ng mga Pilipino ang mayroong pinagkakakitaan o sariling negosyo nitong nakaraang buwan. Samantala nananatiling hamon ang underemployment na nasa 12.3%. Pa rin sila ay yung mga kababayan nating may trabaho pero naghahanap pa rin ng dagdag na oras o sideline. Ayon sa PSA, ang mga sektor ng agrikultura, construction at edukasyon ang pangunahing nagbukas ng mas maraming oportunidad at trabaho para sa ating mga manggagawa. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, abot po sa may 1.4 na milyong pamilya ang nai-pull out na mula sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program simula noong 2022. Ayon po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, deklaradong graduate na sa programa ang naturang mga pamilya na nag-improve na raw po ang kanilang kabuhayan. Sinabi ng kalihim na kabilang po sa may nalis sa 4Ps ang mga pamilya na mga anak ay nakapagtapos na sa kanilang pag-aaral. Naliwanag pa ng kalihim ng bagong enrollee sa programa ay nasa kalahating milyong pamilya. Gayunpaman, niliwanag po ng DSWD Secretary na hindi dadagdagan ang bilang ng 4Ps beneficiaries kundi pupunan lamang ang dami ng mga nag-exit o inalis na sa naturang programa. Samantala, umarangkada na ang rollout ng libreng bigas sa Metro Manila. Kaugnay nito'y libo-libong tsuper at senior citizens ang nabiyayaan ng naturang ayuda mula sa gobyerno. Gayunman, aminado ang Metro Manila mayors na hindi lahat ay kayang mabigyan ng libreng bigas. Sa pag-arangkada ng pamamahagi ng rice subsidy sa bisa ng Local Government Support Fund, prioridad ng ilang lokal na pamahalaan ng mga senior citizen at nasa transport sector. Sa lungsod ng San Juan, 8,878 senior citizens ang sinimulan ng bigyan ng 10 kilong bigas. Ibinatay umano sa mga listahan ng bawat barangay. Ayon kay Mayor Francis Zamora, siya ring pinuno ng Metro Manila Council, nakadepende sa LGU ang priority sector at napili niya ang seniors dahil marami rin umanong miyembro ng pamilya ang umaasa sa mga ito. Sa lungsod ng Mandaluyong, kasama naman ng 25,000 binigyan ng libreng bigas ay ang mga tsuper ng jeep at ang mga miyembro ng TODA. Paliwanag ni Mayor Menchie Abalos, ang mga nasa nabanggit na sektor ang unang nakaramdam ng oil price shock. We cannot give all San Juaneños. We have to select anong sektor ang sa tingin natin dapat tulungan. At ang naging desisyon ko po ay ibigay ito sa mga senior citizens. Yung jeepmen, yung tricycle drivers, alam natin sila yung pinaka-tinamaan ng itong pagtaas ng gasolina. Kaya talaga sila yung mga priority ko. Si Mayor Francis Zamora ng San Juan at si Mandaluyong City Mayor Menchie Abalos. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, pinagutos naman ng Energy Regulatory Commission ERC ang pansamantalang pagsuspinde sa pagpuputol sa supply ng kuryente sa mga consumer simula ngayong buwan hanggang sa Hulyo. Ayon po sa ERC, para yan sa mga residential at non-residential consumers na hindi na makapagbabayad pa ng kanilang electric bills. Pinayagan din ng ERC ang flexible payment options o hanggang 3-month installment sa pagbabayad. Ayon pa sa ERC, sa gitna yan ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency, ugnay pa rin po na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Paiimbestigahan na sa Senado ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang produktong pang-agrikultura sa bansa. Sa ginanap na kapihan sa Manila Bay, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Ways and Means, kailangan busisiin ang posibleng pagsasamantala sa presyohan ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Gatchalian, walang nakikitang dahilan para sa biglaang pagmahal ng bigas sa kasalukuyan dahil sa buwan pa lamang ng Hulyo,
o sa mismong panahon ng anihan. Inaasahan na mararamdaman ang epekto ng taas presyo sa abono o fertilizer. May hinala ang senador na may ilang manlalaro o player sa merkado ang sinasamantala ang sitwasyon kaya unti-unting tumataas ang presyo ng mga bilihin. Ibig sabihin yung mga rice traders, sila naman ngayon ang nagpapataas ng presyo. Dahil mga importers, mga cartel, importers, at ginagamit nila itong sitwasyon para may dahilan na pataasin ang presyo ng bigas. Ngayon, pag tumaas ang presyo ng bigas, direct impact yan sa sigura ng tao bayan, lalo na yung tinatawag natin buong. So, ang next, iimbestigahan natin yung presyo ng bigas. Inaasahan naman na pangungunahan ni Senate Committee on Agriculture Chairperson Kiko Pangilinan ang isasagawang investigasyon. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, kakasuhan naman ng NBI ang founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanda kaugnay ng umunay pangingikil gamit ang social media. Ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, kapag nakitaan daw po ng probable cause ang kaso, iakyat ito sa Regional Trial Court ng Pasig para sa kaukulang paglilitis. Ayon po sa NBI, imbestigahan din ng mga cellphone at online accounts na posibleng ginamit sa Manoy extortion scheme sa ilalim po ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Arestado si Mabanta kagabi matapos naman ng isinagawang entrapment operation dyan po sa may Valle Verde Country Club sa Pasig, kung saan nasamsam ang 75 milyong pisong mark money na inilalagay sa maleta. Ayon po sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, nagsimula noong nakalipas sa taon ng pagbabanta at umabot sa 350 milyong piso ang hinihinging pera sa ito po ay 2 linggo na po ang lumipas. Assumptions pa lang para sa National Bureau of Investigation na flood control scandal nga ang laman ng umano'y blackmail videos laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, wala pa silang kumpirmasyon sa bagay na ito. Wala umano silang kopya at hindi napanood ng operatiba ang sinasabing pananakot na videos ng grupo ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta sa dating speaker. Iniimbestigahan pa ng NBI kung si Romualdez lang ang tinatarget ni Mabanta o may matagumpay na silang pangingikil sa iba pang individual. Bukod sa PGMN founder, pinusasa ng NBI ang isang direktor, finance officer o accountant at 2 iba pang na pawang kakasuhan ng extortion in relation to Cybercrime Prevention Act. Yun yung sinasabi pa namin sa forensic at chinecheck. Kasi nasabi naman ng agent, clips lang yung binigay, portion eh. So, titignan namin kung ano yung ano lang, no, mama? Kasi I don't know why should be focused sa video. Sinasabi nga natin dito is yung crime mismo ng blackmail and extortion. So, they heard the blackmail and sa video na yung subject is nandun sa video. Tapos nangihingi ng pera, otherwise sila naman yung video. So, that is already an assumption na blood control yung video. They were able to see the video. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa ating pa rin pong mga balita, standby kay Reyna Dar sa nangyari pong sunog dyan sa may Subic. Hindi raw po kaibigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inarestong umano'y extortionist na si Franco Mabanta. Kasunod po ito ng report na muna may papel si Mabanta sa online political campaign na sumuporta kay Pangulong BBM sa pamagitan ng kanyang media company. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi raw po kaibigan ng Pangulo si Mabanta dahil naman sa marami itong mga artikulo na halos kumakalaban sa administrasyon. Ayon po kay Yusek Castro, sa halip na iugnay si Mabanta sa Pangulo, ay tanungin na lamang ito kung ano ang relasyon sa mga Duterte dahil naman sa mga kuhang larawan kung saan
Kasama daw po nito sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at maging si Attorney Harry Roque. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Samantala, nanindigan naman si dating presidential spokesperson na Harry Roque na mas may kaugnayan pa ang Administrasyong Marcos sa naarestong si Franco Mabanta. Ito po ang sinabi ni Roque sa DZRH News matapos sabihin ni Palace Press Officer Claire Castro na tanungin na lamang po ang pamilya Duterte sa kung ano ba ang relasyon nito kay Mabanta habang pinapakita ang mga lumang larawan. Saad pa ni Roque na isa si Mabanta sa mga tumulong pa sa social media accounts ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kasama ng pangmagdiwang ng kaarawan nito. Binigyan diin ang dating presidential spokesperson na hindi nagtrabaho si Mabanta sa ilalim ng Duterte administration. Lilinawin ko po yan, walang naging opisyal na function itong si Franco Mabanta sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Romadon Duterte. Ang pagkakakilala namin sa kanya ay bilang isang vlogger at ang palasyo naman ay bukas sa lahat ng mga vlogger, sa lahat ng mga mamamayan, kaya nagkaroon siya ng mga pictures sa akin at kay Presidente Duterte. Samantala, iginiit naman ni Peanut Gallery Media Network o PGMN na CEO Franco Mabanta na inosente siya o sila at set up lamang ang nangyari sa umano'y extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Mabanta, walang krimen, pangingikil o pagbabanta mula sa kanilang panig at kaya nila itong patunayan. Anya, walang katotohanan din ang sinasabing 350 million peso extortion money nila ni Romualdez. Binigyan din ni Mabanta na ginawa na lamang ito upang patahimikin sila ni Romualdez sa paglalantad ng korupsyon noong ito ay House Speaker pa. We're innocent. It's not true. Completely. Sir, bakit tingin niyo po ay you were arrested if you are innocent naman po? You talk to my lawyer. I haven't seen it. I don't have my phone. Ito, pababa. It's not true. Definitely not true. Si PGMN CEO and founder Franco Mabanta. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Mamaya ating pong alamin ang update dyan po sa sunog, dyan po sa may Subic, Ano ba yung binabanggit na nasusunog, partner? Yung Subic Grains ba to? Yes, pag-aari pala yan ng chairman ng SBMA. Talaga? Oo, naku sana naman naapula na, Samantala naman, residential area sa Lower Bikutan, Taguig nasunog ho. 3 katao ho ang namatay. Yun namang sunog sa Navota Sanitary Landfill, 80% na raw pong naapula ayon sa MMDA. Nako, kampanya kontra vape o e-cigarette products abay muli raw binuhay. Iginit po ng DOH na dapat na raw itong ipagbawal. Sa TNT Global New Citizenship Test, requirement na sa mga migrants sa New Zealand simula 2027. Sa sports, NU na ipanalo ang Game 1 sa UAAP Season 88 Men's Volleyball Finals kontra FEU. At sa showbiz, Coronation Ball ng The Miss Philippines inanunsyo na raw. Kailan? Imbitado ka ba? Hindi pa Hindi pa ba? Nahintay ko nga invitation Pilipinas ang oras, alas 9:31 ng gabi. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm Fab Con
sa Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Niyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habzon. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At mo nang alamin ang update sa sunog dyan po sa may SBMA sa Subic. Mula sa report ni RH45, Tukayong Ray Nadar. Ray. Tukayong Ray Sibayan at Ma'am Kisas Habzon. Actually, itong panahon dahil mainit talaga ang panahon natin ngayon. Alam mo ba yung nasunog dyan ngayon sa SBMA, yung Subic Grains, yung conveyor mismo, maring uminit yung pinakamotor nito, nag-overheat. pero mabilis na mga agapan. Oo. Itong Subic Grains to kayo, ito yung nasa loob ng SBMA, ito yung silo at mga warehouses na kung saan dito pinaparating yung mga ini-import na mga soya beans, yung mga trigo at corn, ito yung ginagawang panghalong animal feeds, yan na ini-stock sa Subic Grains na yan. Nag-umpisa yung sunog, halos mag-alas 5 ngayong hapon. Anyway, ito kayo, nandyan sa linya ngayon yung ating fire chief ng SBMA, si Fire Chief Rani Magno. Magandang gabi sa iyo, Chief Magno. Magandang gabi, Kuya Ray. Oy. Yes, sir. Oo. Good evening po. Dahil nga ikaw ang chief ng SBMA, ang nasunog sa pagkabanggit mo ay yung conveyor nitong Subic Grains. Paano nasunog po ito, Fire Chief Magno? Alam niya po, ang Subic Grains kasi, ito ay imbakan ng mga grains na katulad na nabanggit mo kanina, trigo, corn, at kung ano-ano pa. So, may mga dust yan na na-accumulate. Yung pinaka-alikabok. So, parang dito nagsimula, doon sa conveyor sa baba. At ito naman ay, dahil sa gumagana itong machine, ay umakyat hanggang doon sa taas. Pero sa loob lamang ng ilang oras, ito naman ay madaling naagapan. Okay. Hanggang saan umabot yung alarma nito, Fire Chief Magno? Dito po kasi sa Freeport ay wala po kami kundi lahat ay first alarm po to kasi we have a good fire truck and we need the people. So, ang nagamit ko po dito, ginamit namin ay 3 industrial pumper na 1,500 gallons per minute rated capacity. So, it can really do the cooling and extinguishing the fire.
So, yung mga silo po dito na nabanggit ni Kuya Ray ay naagapan at ito ay hindi man tuluyang nasunog. Kasi we have enough volume of water and pressure of water. Okay. Wala namang nasaktan na Kuyang Ray, Fire Chief Magno? Wala po ma'am, wala po nasaktan sa mga responding mga bumbero at ganoon din sa mga empleyado ng Subic Grains. Fire Chief Magno sir, si Ray Sibayan. So ano po yung naging sanhi mismo nitong sunog? Ito po ay naganap alas 4 po ng ngayong hapon. Opo. Saka sagsagan po ng init at may barko nga po dito na dumating at may operation na pag unloading nito mga grains papunta sa silo. Itong isang conveyor po dito sa mismong pantalan ay dito po nagsimula yung sunog. At dali-dali naman po sila nakatawag sa 911 ng SBMA at ka-responde po kami ng maaga. Opo. Katunayan nga po ay nami-maintain natin dito sa Freeport yung 5 minutes response time. Kasi po ang mga fire station natin ay strategically located within the Freeport. Meron po tayong 7 na strategically located sa bawat area po dito sa SBMA. O ngayon po declared na pong fire out to, Fire Chief, no? Opo, na-fire out na po namin. Pero ang ginagawa po na kasi silo nga din na po to, yung continuous lamang po yata yung cooling natin. Wala na pong apoy ito, kundi lamang usok. Pero hanggat may usok pa to, ay hindi po natin ito bibitawan hanggat wala pa pa yung usok. Kasi siyempre grease po to, maaaring mag-rekindle din ito kung ito iwanan natin. Abay, kahit paano, mabilis po talagang well-prepared po ang ating mga bumbero po dyan sa Subic, Fire Chief Rani Magno, sir. Last question na lang, yung mga empleyado po, magindo sa mga kalapit na mga buildings ay structures ay wala munang malapit muna doon dahil mukhang ang kapal ng usok eh. Ito po, ma'am, katabi po nito yung SBITC. Ito po. Kaya kanina po, kasagsagan po ng operation ay nagpa-stop muna po ng operations. Pero kanina pong mga bago mag-8 o'clock, dahil nag-declare ko na po ng fire under control na muna po, ay nag-resume na po sila ng trabaho. Okay. Sige po. Anyway, madagdag ko lang din na Ray at saka Kisses. Yung Subic Grains ay katabi po ito ng airport. At dagat yung kanyang other side. Hindi ba naapektuhan yung operasyon ng airport? Hindi naman siguro sa tingin ko maliban sa usok na siyempre paghinangin, ito ay papadpa rin doon sa airport area. Yes, sir. Chief Rani, muli maraming salamat po sa inyo and binabati po namin kayo at siyempre sa maaga po na inyong pagtugon sa insidenteng yan, Fire Chief. Maraming pong salamat po sa pagkakataon na binigay nyo sa amin para maibigay po itong ulat na nangyari po dito sa loob ng Freeport ng Yes, Subic. sir. Okay. Thank you po, Chief Magno. Yan ang ating report na Tokayong Ray at Kisses. Hinggil nga sa sunog na nangyari sa loob ng SBMA. Ulitin ko, yung Subic Grains at yan ay fire out o under control. At 3 oras mag-umpisa ang sunog bandang alas 5 at tatapos po bandang alas 8 ngayong gabi. Yan na muna ating report. RH45, Ray Nadar. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pa po nating mga balita, bumuelta si Defense Secretary Gibo Teodoro sa mga umaalma sa pagpapaputok ng Tomahawk missile sa Pilipinas sa pamamagitan ng Typhoon Mid-Range Capability Missile System ng Amerika sa unang pagkakataon. Kasunod dito ng tagumpay ng live fire mula sa Tacloban City Airport patungo sa isang target na nasa Laur, Nueva Ecija na may 630 kilometro ang layo. Kinundi na naman ito ng koalisyon ng makabayan ng missile launch at nila'y paggamit ng US sa Pilipinas bilang playground. Sagot naman ni Teodoro, maaaring kampi ang ng mga kalaban ng security interest ng bansa
ang mga kumukontra sa pagpapahusay na sandatahang lakas tulad na lamang ng pagsasagawa ng balikatan drills. Pinanood naman mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Joint Task Force Maritime Strike ng Philippines-US Exercises Balikatan sa Campo Aguinaldo. Ayon po sa Presidential Communications Office, naging tampok po sa exercise ang Coordinated Maritime Strike Operations sa mga kaalyadong puwersa. Ginamit daw po ang lumang Philippine Navy warship BRP Quezon bilang kunwari target at matagumpay itong napalubog gamit naman ng iba't ibang armas. Ginanap po ang exercise sa karagatang may layong 75 kilometro sa baybayin ng Paway, Ilocos Norte. Tagumpay na nagamit ang Type 88 surface-to-ship missile ng Japan sa unang pagkakataon dito rin sa Pilipinas. Pinaputok ito sa huling drill ng balikatan exercises kung saan ay pinalubog ang decommissioned Philippine Navy vessel na BRP Quezon. Isinagawa ang live fire sa Ilocos Norte, tampok ang senaryo ng pagdepensa sa coastline mula sa kalabang galing sa karagatan. Personal nga pong sinaksihan ni Defense Secretary Gibot Eudoro ang pagpapaputok ng Type 88 na anyay armas pwedeng i-interoperate ng mga magkakaalyado sa hinaharap. Nanood din ng live command ang Commander-in-Chief na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito naman mula sa Kamara, dating House Speaker Martin Romualdez dumalo sa sesyon ng Kongreso. Ating alamin sa report ni Milky Rigunan. Milky. Dumalo kanina sa sesyon ng Kamara si Leyte Representative Martin Romualdez na makita sa plenaryo lumapit ang ilang mambabatas at binati ang dating House Speaker. Kahit naharap sa mga kontrobersya dahil sa flood control scam, aktibo si Romualdez sa mga ganap dito sa Kamara. Si Romualdez ang pangunahing author ng House Bill 8466 o National Land Use Act na pinagtibay na kahapon ng Kamara sa third and final reading. Sabi ni Romualdez, ang bill ay practical reform na makatutulong sa food security, disaster resilience, housing infrastructure at iba pang mga nakalilito at matagal ng mga polisiya. Ang National Land Use Act ay isa sa mga priority measures ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PBBM at Sultan Hassanal Bolkiah dumating na sa Cebu para sa ASEAN Summit. Ibalita mo yan, RH14, Let Narciso. Kisses nasa bansa na si Sultan Haji Hassanal Bolkiah ng Brunei Darussalam para lumahok sa 48th ASEAN Summit na gaganapin dito sa Cebu. Lumapag ang eroplanong sinasakyan ng Sultan sa Brigadier General Benito N. Ebuen Air Base sa Mactan ngayong gabi, kung saan sinalubong siya at kanyang anak na si Prince Abdul Matin ng mga opisyal ng pamahalaan. Kadarating lang din ni Pangulong Bongbong Marcos dito. Bukas naman inaasahang darating ang iba pang mga heads of state at matataas na opisyal mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Ang pagdating ng mga leader ay hudyat ng pag-arangkada ng core activities ng summit, kabilang ang mga serye ng ministerial meetings na magsisimula ng bukas hanggang sa Biyernes. Inaasahang tatalakayin ng ASEAN leaders ang mahahalagang usapin sa regional security, energy diversification at food security. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Tumigit kumulang naman sa 9 na milyong pisong ibinebentang illegal na LPG. Abay na diskubre daw po sa Rizal. Dalawang suspect kalaboso. Report mula kay Eric Dastas. Eric. Tunay, hindi na nga nakapalag sa mga otoridad ang dalawang babae. Ito na sa mga ng isang lalaki tapos silang arestuin dahil sa pagbebenta ng mga illegal na produkto ng LPG dito sa Sitio Harangan, Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Ayon dito kay Lieutenant Colonel Arwin Gapod, Chief of Police ng Rodriguez Municipal Police Station, nakatanggap sila ng reklamo patungkol sa nagbebenta ng illegal na LPG. Upang makumpirmaan niya ang aligasyon, ay agad silang nagkasa ng isang test buy sa mga empleyado ng naturang planta. Sinabi ni Lieutenant Colonel Gapod na nagpositibo ang kanilang test buy hudyat upang pasukin nila ang planta kung saan tumambad sa kanila ang iba't ibang klase ng LPG na nagkakalaga ng rubrik kumulang sa 9 milyong piso. Dagdag ni Lieutenant Colonel Gapod, pinakargahan at ibinebenta sa merkado
ang mga unsafe o hindi sumasailalim sa tamang prosesong LPG na posibleng niya maging mitya ng pagsabog at ikasugwat o ikamatay ng mga tatangkilik nito. Nasa kote naman ang 3 empleyado ng planta na kinilala lamang sa alias Ruth, Elvira at isang alias Rodel na pawang residente ng Rodriguez Rizal na maharap sa kasong paglabag sa violation of 11592 o pagbebenta ng hindi autorisadong produkto ng LPG habang patuloy na gumugulong ang investigasyon kung sino ang nagmamayari ng naturang planta na posibleng maharap din sa patong-patong na kaso. Ito si Eric Descas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pasaherong Phil-Canadian mula sa Vancouver, Canada, pinusasan sa arrival area ng NAIA dahil daw po sa kasong rape. Ibalita mo yan, RH27 Noche Cacas. Cases at Lakay Ray inaresto sa arrival area o pagdating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang pasahero mula sa Vancouver, Canada. Ito ay matapos selbihan ng warrant of arrest sa 2 bilang na kasong rape. Ayon sa report ng PNP Aviation Security Group, ang 66 anyos na Filipino-Canadian national ay residente ng Nueva Ecija. Ngunit ang kaso ng Filipino-Canadian ay nakasampa sa Regional Trial Court at 3rd Judicial Region sa Angeles City, Pampanga noong September 2023. Kasama ng PNP ABSI Group sa pag-aresto ang Nueva Ecija Police Provincial Office, San Leonardo Municipal Police Station at sa tulong na rin ng Bureau of Immigration ng matiktikan na papauwi ito ng bansa ang akusado. Arit sa 27 na nagsikaka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. Samantala naman, nasa 70 hanggang 80% na raw pong kontrolado ang sunog po sa Navotas Sanitary Landfill. Ito po ang deklarasyon naman ng MMDA kaugnay ng patuloy na pagkapula sa sunog sa landfill simula pa noong Abril 10. Ayon po sa MMDA, ang pagkapula sa sunog sa Navotas Landfill ay mula sa mga magkakasanib puwersa ng mga ahensya ng pamahalaan, operators ng sanitary landfill, mga kumpanyang nagpadala ng mga kagamitan at mga eksperto. 3 individual ang nasawi sa sumiklab na sunog sa isang residential area sa New Lower Bicutan sa Taguig City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, kabilang sa mga nasawi ang mag-asawang senior citizen at isang 40 anyos na heat stroke patient. 7 naman ang sugatan na nagtamo ng minor burn na agad na dinala sa ospital. Tumagal din ng halos 2 oras ang sunog bago idineklarang fire out na itinaas sa unang alarma. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection para matukoy ang sanhi ng sunog. Pinuhay naman ng DOH ang matinding kampanya laban sa paggamit ng vape o e-cigarette products. Ayon po kay DOH OIC Director Dr. Dominic Madumba, dapat na raw po ipagbawal ang naturang produkto dahil naman sa masamang epekto sa kalusugan ng tao. Sinabi ng opisyal na kung hindi ibabaan ng vape, abay dapat daw po magpataw ng restriction para hindi maakit ang mga kabataan sa iba't ibang flavor ng naturang produkto. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating TNT Global News, citizenship test requirements na sa mga migrants ng New Zealand. Simula daw po yan sa taong 2027. Wina Pearl Hesoro sa detalye. Simula 2027 o sa susunod na taon, kailangan ng pumasa sa isang pagsusulit ang mga migrant na nais maging mamamayan ng New Zealand. Ayon sa ulat, layunin ng test na tiyaking nauunawaan ng mga aplikante ang mga batas, karapatan at responsibilidad bilang citizen. Isasagawang exam ng personal at binubuo ng 20 multiple choice questions. Kailangan makakuha ng hindi bababa sa 15 na tamang sagot upang pumasa. Kabilang sa mga paksa sa pagsusulit ang human rights, sistema ng gobyerno, karapatang bumoto at mga prinsipyong demokratiko sa bansa. Sa kasalukuyan, hindi pa kailangan na ganitong test at sapat na ang paglagda sa isang deklarasyon. Ngunit inaasahang ipapatupad ang bagong patakaran sa ikalawang bahagi ng taong 2027. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa atin namang sports, NU na ipanalo daw po ang Game 1 sa UAAP Season 88 Men's Volleyball Finals kontra FEU. Report mula kay Kyle Bulyas. Kyle. Nakuha ng National University ang unang panalo para sa Best of 3 Championship Series laban sa number 1 seed na Far Eastern University sa UAAP Season 88 Men's Volleyball Tournament. Ipinakita ng NU Bulldogs kung bakit sila ang defending champions sa 5-setter game na nagtapos sa scores na 21-25, 25-19, 21-25, 25-20 at 15-8. Dahil dito, isang panalo na lamang ang kailangan ng Bulldogs para makamit ang inaasam nilang 6-peat. Noong nakaraang season kung saan nakaharap din nila ang FEU Tamaraws, bigong maipanalo ng NU ang opener pero nakabawi sila sa games 2 at 3 para maging kauna-unahang team na nakakuha ng 5-peat championship sa Final Four era. Nanguna naman sa labang ito si Leo Ardiales na may 22 points at sinundan ni Butz Budin with 20 points. Sa araw ng Sabado, kasadang magharap ang NU at FEU para sa Game 2 ng Finals. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa showbiz, Coronation Ball ng Miss Philippines, inanunsyo na. Ibalita mo yan, Don Carlos. Matapos ang coronation night ng Miss Universe Philippines 2026 nitong Sabado, 4 na corona pa ang naghihintay para sa mga naiwang kandidata sa top 7 finalists. Sa anunsyo ng The Miss Philippines sa Facebook, gagawin ang coronation ball sa May 10 sa Grand Ballroom ng City of Dreams. Kabilang sa mga title na naghihintay ang Miss Supranational, Miss Charm, Miss Cosmo at Miss Eco International. Bagamat sa linggo pa ang opisyal na anunsyo, nagpahayag na ang ilang queens kabilang si Cebu City April Smith at Tarlac Marian Arellano na Miss Supranational crown ang kanilang target. Magungunit ang sina Gabby Carvalho, Katrina Legado, Cyril Payumo at Chelsea Fernandez sa mga reigning queen ng The Miss Philippines 2025. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos and DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, si Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras sa minuto bago sumapit ang alas 10 ng gabi. Kauna-unahan sa Pilipinas. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat.